Hello all signs! Ito na po uli yung gabay ninyo for the next 7 days which is October 12 to 18. Pero lahat po ng readings ko dito ay timeless. Kung hindi man mapadpad sa inyo tong reading ko ng October 12 to 18, kahit lagpas dyan sa mga petsa na yan, taon na yan, timeless to. Kailan makarating sa inyo. So, ingat po tayong lahat, no? Kasi yung consistent na yung pagyanig sa iba't ibang lugar. Maging prepared at all times. Try nating maging kalmado. Alam ko, mahirap sabihin yan. Ang tanging magliligtas lang sa atin ay si God, no? So, pray. Pero maganda rin kung meron tayong mga strategic na plano sa bawat household, sa bawat individual. By the way, kung interesado kayo sa private readings ko, open pa ako, may slots pa ngayon. Kung napapanood mo to ngayong October 12, meron pa akong slot ng October 20 to 23. PM kayo, nag-iisa lang yung official page ko, Purple Teen, may blue check. Yun lang po, nag-iisang legit official page ko. Pag walang blue check, hindi ako yan. Yan yung mga impostor ko, ha? So, Aries, magsisilbing gabay mo sa next 7 days, October, ano binanggit ko? 12 to 18. May Aquarius energy dito, tsaka strong fire energy. Or water. Ayan. So, may mga bagay dito, Aries, na kailangan maging persistent ka, or malakas loob mo. Or may mga bagay dito na kailangan talaga, i-prove mo, ipaglaban mo. Possible na merong mga obstacles, mga tao man ito or situations na maaaring magdi-delay sa'yo, magpapahirap sa'yo doon sa dadaanan mo towards your path, your goal. You need to fight. You need to fight para lang makip mo ito or ma-achieve mo. Okay? You need to protect, defend yourself kung kinakailangan. But the star card indicates that this situation, there is hope. Ang star card is also about healing, regeneration. And meron something about the star card which is yung true north mo, yung pinaka-star mo, yung guiding light mo. Na parang yun yung, ewan ko, pwedeng ikaw ay divinely guided, pwedeng ito ay sign na sundan mo, yung true north mo. Itong true north mo, it could be your passion, it could be your calling, it could be anything as long as ano yung nagre-resonate sa iyo. But sometimes the star card also indicates something that is mangyayari para sa iyo, like something na matutupad. No? Na may nababanaag tayong light at the end of the tunnel, or meron tayong pag-asa pagdating dito. Hindi ito hopeless case situation. So, bahala na kayo. Ito ay general reading. In love life man yan, in career, or kung saan man nagre-resonate para sa inyo. I see here intense passion, feelings from a person. Magnetic attraction with the King of Wands. This is someone who is assertive, bold, very direct, very warm ang approach nitong person na to. Pwede siyang attractive, good looking, o yun. Pwedeng may na-attract sa'yo, or kung na-meet mo na yan, pwedeng nasa background mo na yan. Kaya lang marami kang kakumpetensya dito sa person na to. So, kung babae ka at gusto mong mapangasawa to, makasama to, ihanda mo na yung pagiging Annabel Rama mo, charot.
Oo, kasi marami kang kakumpetensya dito. So, yan, ang pinag-uusapan, may kumpetensya rito sa person mo man yan, sa career mo, sa negosyo mo, o kung saan. Okay? Taurus, general reading, October 12 to 18. Pero timeless reading to kahit lumipas yung mga petsa na yun. Bahala ka na kung saan nagre-resonate sa'yo, sa love life mo man, sa career mo, etc. Private reading, panoorin nyo yung pinaka-umpisang-umpisa sa unang-una netong video na to bago ako magsimula ng reading kay Aries. Nandun lahat ng details. Gemini energy, water, earth ang meron dito. Merong person dito instead na pa-forward yung movement niya, pa-backward, no? Pa-decline, situation man ito o tao, pa-decline, pabalik sa past, instead na pasulong, pa-atras. Walang forward movement akong nasisense eh. Pwedeng ningas kugon, or pwedeng energy ng something na gagawin or ginagawa na instead na ipagpatuloy ay nag-back out, umatras. Baka umaatras sa laban, nagbabago yung isip, or instead na magkaroon ng progress, nag-regress. So, opposite. Nakikita ko may mga trade-off dito sa situation mo, whether sa career to, love life, career, kailangan may trade-off eh. Kailangan mo munang mamuhunan or may ibibigay ka, si send out ka bago ka makareceive ng gusto mong mangyari. Energy exchange, no? Meron dito nagbago isip regarding a person or a situation or relationship. Sabi ko nga may nag-back out. Kung kasalan to, pwedeng magba-back out na to, mag-iiba na isip. Kung commitment, ganun din. Mga projects na hindi na nagkaroon ng progress kasi hindi naman na ipagpatuloy. Sabi ko nga parang may pagkaningas kugon yung tao ritong involved. Ikaw man yan yung person na nakaka-deal mo. Kung situation yan, pwedeng hindi ka niya pipiliin, kung relationship, no? Basta meron ditong ganun, bahala ka na kung ikaw yung namimili or ikaw yung hindi pinili. Pero meron ditong hindi pipiliin. Okay? Meron kang something na marireceive. This is a blessing or magandang bagay. Material or hindi. Gemini, general energy. October 12 to 16. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless to. Pwedeng makarelate sa love life mo, pwedeng sa career, etc. Kung saan yung tumutugma sa'yo. Private reading, panoorin mo yung pinakaumpisa netong video sa unang-una bago mag-Aries. Magician is Gemini energy. Meron kang fire, strong fire energies, yes. Ito sa bottom ng deck mo. Oh, procrastination, Gemini, yun yung problem mo. Stop procrastinating. Kung talagang meron kang gustong gawin, minamanifest mo, wala ka namang ginagawa para mag-initiate, wala ka namang ginagawa para simulan yung project na yan or whatever. Meron ditong parang sa umpisa pa lang, challenging na, may mga kakumpetensya ka na, may mga sagabal na dyan, may mga drama, hassle. Okay? Ano man ito, career, business, love life mo, kung saan tumutugma sa iyo. Meron ditong nagmamanifest o sa relationship, ikaw man yung minamanifest niya o ikaw ang nagmamanifest. The magician is, an indication na transformation eh. Kumbaga, nasa sayo eh. Nasa sa kamay mo. You have all the tools needed to transform this situation. Sa career mo man yan, sa finances mo, sa love life mo, sa sarili mo, sa buhay mo, pamilya mo. Nasa sayo eh.
Although nakikita ko lang dito, if ever na makain ka, magsimula ka, pwedeng hindi ganun ka favorable sa'yo. Alam mo yun, parang challenging nga, di ba? Sa relationship man ito, career or whatever. Okay? And some of you nagkakaroon ng mga intriga, usap-usapan, jealousy, insecurities. No, may mga actually pwedeng bad news ito or delays. Sometimes some kind of delay, oo. Kasi nga baliktad din Ace of Wands. Okay? Cancer. General reading, October 12 to 18, pero timeless to kahit lumipas yung mga petsa na yun. Kung saan tumutugma sa'yo, love life man yan or in general. Private reading, panoorin mo yung pinaka-umpisang-umpisa bago mag-start yung reading ni Aries. Okay? Air signs and water, yun nandito. Or Scorpio or Aries. Pwede rin may Taurus or Libra. Oh, Cancer. Okay. Wala na. It's over talaga. Kung mangyayari pa lang to, meron na talagang, wala na, hanggang doon na lang, matatapos na to, saan mang situation yan, in general or in love life mo. Meron akong nakikitang paghihiwalay ng landas, pag-break up, pull off. Meron ditong akong nakikitang hindi na mag-workout yung situation or yung partnership. Meron akong nakikita talagang nasagad na, hanggang doon na lang, bumigay na, no? This is a situation na talagang nag-collapse na eh, hanggang nag-rock bottom na, nag-dead end situation na wala na eh. Wala nang ibang direction but to stop or to end or to part ways. In career man yan or in love life. But nafe-feel ko is may feelings pa rin, may pagpapahalaga pa rin. No? See, you have this, an ending card. Something unexpected, by the way. Oh my God. The Tower, be careful. The Tower is a shake-up, guys. Lahat ngayon nag-shake up na. Hindi naman sa ano. Pero ito ay shake-up. Pwedeng ito ay isang malaking disaster, trahedya, aberya. Something na makakapag-disrupt, no? Something na makakagulat sa'yo, hindi mo inaasahan, mahihit ka ng Tower. So, be careful na lang and maging alert, okay? Leo, general reading October 12 to 18. Timeless reading to kahit lumipas yung mga petsa na yan. Kung nagre-resonate in general or in love life nyo, kayo ang makakapagsabi. Private reading, panoorin mo yung pinaka-umpisang-umpisa bago ako mag-start ng reading kay Aries. Doon sa pinaka-umpisa ng video. Okay, Libra energy. Libra energy, puro air signs to. Gemini, Libra, Aquarius. Libra, strong energy ng Libra. Okay, I think this person is nakaka-move on na or trying to move on from you, Leo. Kung sino man to, it could be an air sign but strong energy ng Libra. Mag-ingat ka, Leo, sa mga taong pwedeng trumaydor sa'yo, backstabber, kung saan man to sa trabaho or kung saan. May mga tao dito na magti-take advantage sa'yo, may mga tao dito na doble cara, deceitful, ititrick ka nila, or baka mamodus ka, ma-scam ka, ingat ka sa mga ganyan. Pero, oo. Meron ditong mga person na hindi mo alam, parang kumukuha sila ng information against you. Pinag-aaralan ka nila or nag-i-spy sila sa'yo. Pwedeng kalaban mo itong mga to. Ito feeling ko related to. Pero nakikita ko rin na pwedeng may stalker energy din dito when it comes to, ewan ko, mga ex mo ba to or past person mo? Pwedeng ex mo. Someone na kung ex mo to, someone na, alam mo yun, tinarantado ka na niya, may ginawa na siyang masama sa'yo, niloko ka na niya before. So, nag-i-sneak around tong person na to. Trying to get info or to keep in touch with you or spying, no? Nag-i-spy siguro sa FB mo. Pero yung current person na kakonect mo or sino man ito, it could be recent.
Nahihirapan siyang mag-move on from you. Ito bago. Pwedeng si Libra or kung sino man sa air signs. Pero this person, pwedeng natanggap niya na yung painful truth about between the two of you. This is a different person compared dito sa sinasabi kong traidor, sneaky. Iba to. I feel this is a recent person. Masakit para sa kanya. Pero siguro dahil mahal ka niya, ina-accept na lang niya yung fact na ganun. And nandun pa lang siya sa process of acceptance, trying to heal, trying to move forward. Pero pwedeng undecided din kasi, nahihirapan siya. Okay? Virgo. General reading, October 12 to 18. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading to. Kahit kailan mo matagpuan or makarating sa'yo. General energies or love life energy, kung ano yung tumutugma sa'yo. Panoorin mo yung pinaka-umpisang-umpisa ng video kung interesado kang mag-inquire ng private reading ko bago mag-start yung reading ni Aries. Oh, ma-air signs. Ma-air signs dito. Malakas ang energy ng Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin namang may water or fire. Pero dominant ang mga air. Nine of Wands. Okay. Ten of... Okay, so... nakikita ko dito is problems when it comes to sa bahay or sa family. Pwedeng may mga, hindi pagkakaunawaan. Or it could be something na disappointing news related sa bahay or sa family ninyo. Kung iniisip mo na mare-resolve ito, mukhang hindi pa mare-resolve. Kung iniisip mo na may magbabalik sa bahay, like naglayas, nagkawatak-watak, pwedeng hindi pa rin. Pagkakawatak-watak ang nafe-feel ko kung nagkahiwalay man dahil nagkasamaan ng loob or nagkahiwalay kasi kinailangan lumayo magtrabaho sa ibang lugar. Okay? Basta nakikita ko dito is parang layo-layong energy and misunderstandings, no? Walang unity. Sa workplace man yan, sa family or sa relationship mo kasi ito general reading. Pero maganda rito sa reading mo, meron kang 8 of Swords reversed, which is, ang nakikita ko dito is, finally, meron something dito na mabe-break na yung, yung pagiging stagnant or pagkakastuck dito sa situation na to. So, sa relationship mo yan, sa career mo man yan, or sa personal na sitwasyon mo, may aalis mo na yung sarili mo rito. Finally, kakaroon ka na ng independence, ng freedom, or matatapos na yung situation na yun ng pagiging parang imprisoned or stuck na walang magawa. No? Knight of Swords is about taking action. So, kailangan mong maging maagap dito sa situation na to. Or maybe someone is planning to approach you. Love life man yan, hindi. Someone is planning to make a move or take action dito sa connection ninyo kung love life man yan. Pero pwede rin namang in general. 9 of Wands, huwag kang mag-give up, no? Nakikita ko mag-prepare ka. Something is coming, Virgo. Something is coming. Maghanda ka na. Lahat ng dapat mong i-prepare. Mag-ingat ka, maging vigilant ka at all times. Mag-set ka ng boundaries, limitations kung kinakailangan, pero huwag kang mag-give up. Basta maging alert ka lang. Okay? Libra. General reading mo, October 12 to 18, pero timeless reading to kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko. Private reading, panoorin mo yung pinaka-umpisang-umpisa nitong video, nandun lahat ng details. Sa unang-una. Capricorn energy, earth signs, air signs, bottom Scorpio or Aries. Libra, meron kang tower, pero nasa reverse position. I think this is something na unexpected, pero makakailag ka, makakaiwas ka.
Pero hindi pa rin yun guarantee Libra na porke nakaligtas ka rito, nakailag ka rito, na-prevent mo to, nakaiwas ka, hindi na talaga siya mangyayari. Hindi natin matatakasan ng Tower card Libra kung ano man ito, sa career mo man, in general, sa love life mo, or sa kung saan. Isi-shake up at isi-shake up pa rin ng Tower yun eh. Kumbaga na-postpone mo lang, na-delay mo lang. O, naka-buy ka ng time. Parang ganun yung nafe-feel ko. But eventually, yung Tower talaga siya. Tower is something na mag-e-expose ng mga dapat mong malaman, matutunan, i-end niya yung dapat i-end in preparation doon sa iyong alignment, kung ano talaga yung nararapat para sa iyo. So, may mga bagay dito na for sure expect mo na bigla ang changes, unexpected, no, unprepared ka, and i-let go na yung mga dapat i-let go na hindi na in alignment with you. Sa love life man yan or hindi. Okay. I can see an addiction, an obsession, or an attachment with the devil card. This is unhealthy. Ito ay parang something na instead na ikaw ang nagko-control, hinahayaan mo na makontrol ka nitong tao na to, connection na to, or situation na ito. So, this is bad company. This is toxic. This is you na nawawalan ka ng control kasi nagpapadala ka doon sa mga desires mo, sa kung ano mang feelings mo about this situation or this person. Okay? Ikaw yung nakokontrol dyan. Nai-stuck ka sa ganyang klaseng unhealthy situation, unhealthy connection. Okay? Attachment itong matindi. May mga bagay ka hindi mo mapigilan kahit na alam mong hindi healthy, hindi tama, or masama para sa'yo. Alam mo yun, nawawalan ka ng sense ng discipline, ng control pagdating dyan sa bagay na. Six of Pentacles is give and take. It could be na meron kang marireceive or pwedeng ikaw yung makapagbigay dito. I think this is an equal give and take kung relationship to. Feeling ko lang naman, willing na magbigayan. Or kahit hindi to love life. Ano yung mabanguli? Inaamoy ako. Parang sweet, may naluluto. Parang nagkakaramelize. Sorry naamoy ko eh. Okay, pwedeng merong magbabayad na sa'yo, Libra. Could be na meron kang marireceive something. Pwedeng pera, pero pwede rin namang hindi. Or pwedeng may lalapit sa'yo para manghingi ng tulong. Material man tong hinihingi or hindi. Possible din na may trade-off dito, Libra. Okay. So, nakikita ko pwedeng may options ka, naninimbang ka dyan. Ayan yung skills ng libro. Winiweigh mo yung options mo. Pwedeng ibig sabihin nito, magde-decide ka or dapat mong i-consider ng mabuti, pros and cons, or makakapamili ka. King of Swords is, okay. I think, this is you, pagiging sharp, pagiging witty, pagiging analytic when it comes to this situation na kinakaharap mo. I can also see na pwedeng decision making, yes, na-feel ko na yan dito sa dalawa. Could be na may important decision na gagawin or pag-a-analyze ng situation. It could be na meron kang mare-resolve na conflict, problem, or challenge, no? Or pakikipag-communicate. Importanteng pag-uusap to, if ever. In love life man yan or hindi. Scorpio. October 12 to 18. Pero timeless to kahit lumipas yung mga petsa na yan. General energies or love life energy, kung ano yung nagre-resonate sa iyo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung umpisang-umpisa sa unahan nitong video bago mag-start yung reading ni Aries. Air sign, earth signs. Meron dito.
Wow, ang ganda. Merong pagpihit ng kapalaran mo with the Wheel of Fortune. So, expect mo na ito ay positive na change. A change for the better. Improvement. Andun din yung good fortune pag lumilitaw ang Wheel of Fortune. It could be start of a new cycle, kung anumang cycle itong sisimulan mo. Sa love life mo man yan or career. Okay? Nakikita ko rin stability when it comes to money. Okay naman, financial, sa business or sa career. Actually, siniswerte ka pa nga, binibuenas ka rito. Ngayon, when it comes to love life, nakikita ko, may energy dito ng hindi pa tapos. Ayaw bumitiw. Nakikita ko nga, pwedeng may another cycle sa inyo nitong person na ito, another chapter. No? Yes, and then itong person na to, nakikita ko decided siya, fixed ang ano niya, desidido siya, and magte-take siya ng action, kahit sabihin mong mabagal pa yan. Okay? Nakikita ko rin magtatapos na yung mga bagay na matagal nang nagto-torture sa'yo, nagpapahirap sa'yo kung ano man ito. Sagittarius. General reading for October 12 to 6 to 18, pero timeless reading to, kahit lumipas yung October 12 to 18. Private reading, gusto mo mag-inquire, mag-book. Sa pinakaunahan ng video bago mag-start yung reading ni Aries, nandun lahat ng details. General energies, pwedeng resonate sa'yo sa love life mo, sa career mo, or in general. Okay, saklap besh, pero nakikita ko dito, okay, pwede may water, may air signs dito, ano? Nakikita ko dito, besh, hindi kayo magkakabatian. Kung sino man tong taong nakasamaan mo na loob, friend, family member, love life mo, wala akong nakikitang balikan, nakikita ko magpapatuloy yung away, yung disharmony, disconnection, wala akong nakikitang mare-resolve, mare-revive dito. If you're trying to revive something, hindi mo na siya maire-revive sa dati or mahirap ibalik. Almost impossible yung nafe-feel ko. And if ever na naghihintay ka ng mga changes, improvement, walay din, baliktad ang Wheel of Fortune mo. Kung naghihintay ka ng perfect opportunity, hindi rin ito yung mabuenas or tamang opportunity for you. Puro negative nakikita ko Oh, yan na, yung mga ayaw ng negative, huwag kayo manood. Ang baraha ay baraha. Hindi mo alam kung ano mahuhugot mo, nakatayo o baliktad. Parang buhay lang din natin yan. Hindi mo na maalam ano mangyayari sa'yo mamaya or bukas. Okay? Para lang dun sa mga makikitid ng utak di makaintindi. Yung mga nakakaintindi, wala tayong problema dyan So, nakikita ko rito is, nakikita ko, disconnection, paglalayo, pag-aaway, kawalan ng communication. Pero wala akong na-feel anytime soon na magbabalik sa ayos or makikipag-communicate. Excuse me, nadighay ako. Sa career mo man yan o love life. Okay. Wala pang magandang balita sa ngayon ng improvement. Yun. Capricorn. General reading for October 12 to 18, pero timeless reading to kahit lumipas yung mga petsa na yan. Pwede mag-resonate sa career, sa love life mo, sa personal mo. General reading only. Private reading, gusto mo mag-book, mag-inquire, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video bago mag-start yung reading ni Aries. Gemini energy. Pwedeng may Aries, may Scorpio. Kung meron mang something dito, maganda mag-prepare ka kasi may something unexpected. Ang Tower is a shake-up. Like gugulantangin ka, magugulat ka, hindi mo inaasahan, mahihit ka. Pwedeng ito ay isang disruption, aberya, could be something na matutuklasan mo, it could be something na titibagin or magiin para sa iyo.
For sure, meron ditong realizations. Meron ditong some kind of madidelay yung tower, no? Pero procrastination yan ng tower eh. Madidelay lang, pero hindi ka makakailag pa rin. Bawa, hindi natuloy ngayon. Sa ibang araw, matutuloy, mangyayari pa rin yung tower na yun. So, hindi tayo makakatakas dyan. Yun lang yun. So, expect the unexpected na lang as always. Maging prepared, no? And 5 of Swords, nakikita ko rito, a person na lumayo, nag-disconnect, nag-away kayo, nawalan kay communication, may possibility na, ewan ko, may mabalitaan ka uli dito, or makipag-communicate uli. Pero hindi ito yung perfect timing. Kung nag-expect ka ng mga improvement, positive changes with the wheel of fortune sa career mo man yan, sa love life, parang hindi pa sa ngayon. So, yan, nakikita ko naman na kung sino man tong person na to na nagbago yung feelings niya, lumayo, or nag-break kayo, na-disconnect kayo, na no contact kayo, andun yung possibility na magkaroon uli kayo ng communication eh. Or magkita kayo, pero hindi pa ngayon, okay? Aquarius. General reading for October 12 to 18. General energies only. Pwedeng sa love life mo, sa career mo nagre-resonate, kung saan nagre-resonate sa'yo. Kahit lumipas yung October 12 to 18, timeless reading to kung kailan makarating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisang-umpisa ng video bago magsimula yung reading ni Aries. Sa bottom ng deck mo, you have Death card, Scorpio energy. Pwede ring may water, Cancer, Scorpio, Pisces. Wala, alam mo, I think itong person mo, pwedeng may na-meet siya na bago. May iba siyang kakonect ngayon. Wala akong nafe-feel na babalik siya eh. Sorry pero yan yung energy na napipick up ko sa ngayon. No? Maaring ikaw, hindi mo pa matanggap itong ending na to. Meron ditong ending eh. And parang hindi matanggap. Pero wala talaga akong nakikita eh, na babalik siya sa'yo, na magiging okay kayo uli, magkakabalikan kayo, kasi parang meron siyang ibang kakonect. Okay, so napipil ko rito yung iba, pwede rin meron kayong problem when it comes to family or sa bahay, no? Or sa workplace ninyo. At saka kung nag-a-apply ka ng trabaho, Aquarius, nakikita ko baka mamaya hindi ka pa ma-hire, pwedeng hindi ka tawagan, hindi ka na-kontakin, yan, napifeel ko baka hindi ka na-kontakin eh. Okay? Pisces. General reading mo for October 12 to 18. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, ito ay timeless reading. Bahala ka na kung saan nagre-resonate sa'yo, sa career, sa personal, in general, or sa love life mo, kasi ito ay general reading. Kung gusto mo ng private reading ko, nasa pinaka-umpisang-umpisa bago mag-start yung reading ni Aries. Panoorin mo, nandun lahat ng details. May earth signs dito, may fire. So, specific is Taurus, Scorpio, Leo, Aquarius. Wow, pwedeng ito yung opportunity na hinihintay mo, Pisces. Andyan ang barko mo, paparating na. Ibig sabihin yung opportunity mo, dadaan yan. Maging ready ka anytime. So, nakikita ko, may 2 opportunities ka, makakapamili ka rito, in career man ito, in love life. Although nakikita ko, you might struggle a bit, kailangan maging persistent ka, maging buo yung loob mo, wag kang alam mo yun, wag mong hayaan na ma-discourage ka. Meron ditong something na dapat maging assertive ka, kaya mong idepensahan yung sarili mo, no? And maging yung matatag ka, patient, for you to be able to achieve
yung goals mo or mangyari yung gusto mo mangyari, kailangan mong maging assertive eh. Kailangan mong i-force, kailangan mong i-prove, i-depensa yung sarili mo kung kinakailangan. No, nakikita ko rin magiging very busy ka, meron ditong parang multitasking, juggling act, no? Parang meron kang dalawang bagay na gusto mo at the same time i-keep mo or mapagsabay mo, magampanan mo ng sabay, no? Kauman yan, situation, job. Nakikita ko, when it comes to pera, swak lang, umiikot lang, may pagpasok, may paglabas. Kumbaga sa puhunan, balik puhunan, hindi naman talo, hindi rin panalong panalo. Okay? Meron pang something dito na unfinished business pagdating sa person. Or sa trabaho ito, it could be na meron kang trabaho na hindi pa makukumpleto itong next 7 days. Meron ditong something na hindi mo pa to maa-achieve. Oo, hindi pa siya matatapos eh. Okay? Oo, sa love life, unfinished business din yan. So, kung ang iniisip mo, tapos na kayo, hindi pa. Oh. Okay, itong person na to parang nawawalan ng gana kung sino man ito. Pwedeng ikaw lang ang sinisimbolize ni Knight or pwedeng yung person na kadil mo. Nawalan ng gana, ewan ko, parang ayaw nang mag-continue or ayaw mag-make na move, ayaw mag-initiate, ayaw mag-take action about the situation. So yan, thank you so much all signs for being here. And if you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Kung nagustuhan mo, nakarelate ka, na-entertain ka, palib na lang ako ng like, reaction, comment below. Kung gusto nyong i-share, makakatulong din yan. Thank you so much for not skipping the ads. Nakakatulong po yan sa aming mga creators. Pati na rin po dun sa mga patuloy na nag-i-stay sa membership subscription, mga nag-a-avail ng videograms, private readings, papadala ng Star Super Thanks. Take care, God bless. Ingat.